Kung gusto mong makausap ang isang babaeng gusto mo, kailangan mo munang malaman kung anong color type siya. Ayon sa konseptong ito, may 4 na klase ng babae: red, green, blue, at yellow. At kung hindi mo alam kung anong type siya, baka paulit-ulit kang masin o maiwan sa ere. Sa episode na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano mo malalaman kung anong color type siya, kung ano ang mga bagay na dapat mong iwasan depende sa personality niya, at kung paano ka makikipag-usap sa kanya ng mas natural. So, paano mo malalaman kung anong color niya kahit hindi mo pa siya nakakausap? Sinasabing ang bawat babae ay kadalasang may isa sa 4 na pangunahing bagay na mahalaga sa kanya: ang power, ang peace, ang logic, at ang fun. Yan ang tinatawag nating color. Habang ipinapaliwanag ko ang bawat isa, isipin mo ang isang babaeng kilala mo na. Pwede itong nanay mo, kapatid mo, pinsan mo, o ang kaibigan, kahit sino. Isipin mo kung saang color siya pinakaangkop, dahil mas madali mong matatandaan ang mga ito kapag may naiisip kang totoong tao. Ang color na red, ito ang power. Ang red ay tungkol sa power o pagiging dominante. Siya yung babaeng mahilig manguna, at kadalasan hindi siya nahihiyang maunang mag-message. Kapag hindi mo kayang sabayan ang energy niya, mabilis siyang mawawalan ng interest. At kung masyado kang passive o parang wala kang sariling desisyon, posible ring siya mismo ang magtapos ng conversation. Ang color na green, ito ang peace. Ang green naman ay tungkol sa peace o katahimikan. Ayaw niya ng drama. Ayaw rin niya sa lalaking masyadong malakas ang dating o masyadong mabilis mangulit. Kadalasan, hindi siya ang unang gagalaw o mag-i-initiate. Pero kapag nag-reply siya, posible siyang magpadala ng mahahabang messages. Ang color blue naman, ito ang logic. Ang blue naman ay mas nakabase sa logic. Ito yung babaeng maraming iniisip at madalas mag-overthink. Siya rin yung pinaka-posibleng matagalan mag-reply kahit interesado naman siya sa'yo. At kapag nag-reply siya, madalas maikli lang. Ang kulay na yellow, ito naman ang fun. At panghuli, meron tayong yellow. Siya yung masayahin, mabilis kumilos at puno ng energy. Kung bigla ka niyang i-ghost, hindi ibig sabihin na may ginawa kang mali. Baka na-bored lang siya at naghahanap na ng ibang bagay na mas exciting. Ito rin yung type ng babae na mahilig magpadala ng voice message, emojis, at tumatawa kahit sa sarili niyang jokes. Ngayon, isipin mo yung babaeng gusto mo. Kung sa tingin mo ay alam mo na kung anong color niya, tingnan natin kung paano mo siya dapat kausapin. Dahil hindi pare-pareho ang paraan ng pakikipag-usap sa bawat babae. Simulan natin sa kulay na yellow. Color number 1, ang yellow. Ang yellow ay fun-driven. Ibig sabihin malaking bagay sa kanya ang saya, energy, at excitement. At maraming lalaki ang nawawalan ng atensyon ng ganitong babae dahil nakakaboring sila kausap. Kaya bago natin pag-usapan kung ano ang dapat mong gawin, alamin muna natin kung ano ang hindi mo dapat gawin. Minsan hindi natin napapansin, pero kung paano tayo magsalita ay maraming sinasabi tungkol sa confidence at personality natin. Kaya narito ang 7 salita na lagi mong sinasabi o ekspresyon na maaring makasira sa dating mo. Habang nakikinig ka, bilangin mo kung ilan dito ang madalas mong ginagamit. Number 1, ang salitang cringe at ang salitang bro. Kapag sobra mo itong ginagamit, pwede kang magmukhang parang teenager na laging nasa Discord. Number 2, ang expression na, ang hot mo talaga. Kapag puro ganitong klase ng compliment ang binibigay mo, pwede itong magmukhang desperate. Number 3, puro ka nagdadahilan. Halimbawa, sorry, pagod lang ako, wala lang ako sa mood. Kapag lagi kang may excuse, maaring isipin ng ibang tao na hindi ka maaasahan. Number 4, ikaw na ang bahala, ikaw mag-decide. Walang masama sa pagbibigay ng choice, pero kung palagi mong ipinapasa sa kanya ang desisyon, nawawala ang dating na marunong kang manguna. Number 5, sobrang pagsusori. Kung palagi kang humihingi ng sorry kahit sa maliliit na bagay, pwedeng magmukha kang laging nagda-downplay sa sarili mo. Number 6, laging nagsasabi ng sigma o alpha. Kapag ginagamit mo ang mga salitang ito sa totoong buhay na parang seryoso kang karakter sa internet, medyo kakaiba ang dating. Kung gumagamit ka ng higit sa 3 sa mga ito, baka kailangan mong pagtrabahuhan ang paraan ng pakikipag-usap mo kung gusto mong maging mas natural at confident sa harap ng isang yellow. Ano ang dapat mong gawin? Kung gusto mong maging mas komportable sa pakikipag-usap sa kahit sinong babae, kahit sa isang babaeng tingin mo ay sobrang ganda, may isang simpleng paraan para ma-practice mo muna ang social confidence mo. Bago ka pumunta sa isang date o event, mag-practice ka muna ng ilang maiikling conversation. Mga 5 o hanggang 10 simpleng usapan. Hindi kailangang babae agad ang kausap mo. Pwede kang makipag-small talk sa taong gumagawa ng kape mo, sa cashier, sa katrabaho, o kahit kanino. Ang goal ay masanay ang sarili mong makipag-usap. Kaya kapag dumating na ang date or event, hindi ka na parang biglang kinakabahan at hindi alam ang sasabihin. Mas relaxed ka na, mas natural, mas tuloy-tuloy ang pakikipag-usap. At yun ang klase ng energy na mas bagay sa isang yellow. Ayon sa konsepto ng social psychology, ang madalas na maliliit na interactions natin sa ibang tao ay nakakatulong sa pagbuo ng social confidence. So ngayon, alam mo na kung ano ang yellow at paano mo siya dapat lapitan.
At gaya ng nakita natin, hindi mo pwedeng gamitin ang parehong approach sa bawat babae. May 3 pa tayong color na pag-uusapan. Color number 2, ito ang blue. Ang blue ay isang babaeng mas nakabase sa logic. Hindi siya basta-basta mapapa-impress sa charm o confidence lang, gaya ng yellow. Mas naa-attract siya kapag nakikita niyang may sense at may laman ang sinasabi mo. Kaya ito ang mga bagay na hindi mo dapat gawin. Isa sa pinakamalaking problema ng maraming lalaki pagdating sa pagte-text ay pakiramdam nila kailangan nilang kausapin ang babae 24/7. Paulit-ulit kang nagme-message para lang manatili ka sa isip niya. Pero kapag sobra na ang pagte-text mo, pwede nitong ipakita na insecure ka at kailangan mo ng constant na attention niya. Ito ang tinatawag na texting treadmill trap. Parang nasa treadmill ka, tuloy-tuloy kang tumatakbo pero wala ka namang nararating. So ano ang dapat mong gawin? Hindi ka mauubusan ng pag-uusapan kapag natuto kang mag-observe sa halip na puro compliment ang binibigay mo. Ganito ang ibig sabihin. Imagine mo na may 2 lalaki na lumapit sa parehong babae. Yung unang lalaki, lumapit siya at sinabi, "Ang ganda mo." Ngumiti lang ang babae at sumagot ng, "Thank you." Pagkatapos, uminom siya ng hawak niyang drink. At pagkatapos noon, wala nang mapag-usapan, wala nang matapik at naging tahimik na. Pero ngayon dumating ang pangalawang lalaki. Lumapit siya at sinabi, "Gusto ko yung shoes mo, ang ganda, saan mo nabili?" Biglang may mapag-uusapan na at pwedeng ikwento ng babae kung saan niya nabili yon. Baka sabihin pa niyang nakita niya yon nung nagpunta siya sa Europe o baka sabihin niyang regalo yon sa kanya ng isang ex niya. Kahit ano pa ang maging sagot niya, ang importante ay may napasimulan ng conversation. At imbes na ilang segundo lang ang usapan, pwede na itong tumagal ng 5 minuto o higit pa. Pero habang ganitong kalapit ang usapan ninyo, may isang bagay na hindi mo dapat kalimutan, ang hininga mo. Kapag masama ang hininga mo, pwede nitong sirain kahit gaano pa kaganda ang conversation ninyo. Maraming lalaki ang iniisip, "Okay lang yan, nagsipilyo naman ako kaninang umaga." Pero hindi talaga ganun kasimple. May bakterya na nagdudulot ng bad breath na pwedeng manatili sa mga parte ng bibig na hindi naaabot ng ordinaryong pagsisipilyo. Kapag alam mong malinis ang bibig mo at fresh ang hininga mo, mas kampante kang makipag-usap. Balik tayo sa 2 lalaki. May unang lalaki ulit na lumapit sa ibang babae. Sinabi niya, "Wow, ang hot mo tonight." Ngumiti lang ng pilit ang babae at sinabi, "Thanks." Pero ngayon, si pangalawang lalaki naman ang lumapit. Napansin niya na may hawak na libro ang babae. Kaya sinabi niya, "Mukhang seryoso yung libro mo. Mas tungkol ba yan sa character o sa story?" At dahil hindi siya puro compliment, nagkaroon sila ng totoong pag-uusapan. Pwedeng pag-usapan nila ang author. Pwedeng pag-usapan ang favorite genre ng babae. Pwedeng pag-usapan ang story ng libro. At baka tanungin pa siya ng babae kung anong klaseng libro naman ang binabasa niya. Yun ang difference. Ang unang lalaki ang laging sinasabi ay, "Ang ganda mo, ang hot mo, ang amazing mo." Pero ang pangalawang lalaki nag-o-observe. At mula sa observation, nakakagawa siya ng conversation. At tandaan mo rin, kung nasa loob ka ng ilang talampakan mula sa babae habang nag-uusap kayo, malaking bagay ang hygiene mo. Kung mabaho ang hininga mo, pwede itong makaapekto sa conversation. Pero kung fresh ang hininga mo at malinis ang bibig mo, mas magiging komportable kayong dalawa. Ngayon may ikatlong babae. Lumapit ang unang lalaki at sinabi, "Ang ganda mo tonight." Ngumiti lang ng polite ang babae at tumango. At pagkatapos bumalik siya sa mga kaibigan niya. Pero si pangalawang lalaki, ibang approach ang ginawa. Napansin niyang siya lang ang babaeng hindi gumagamit ng cellphone. Kaya sinabi niya, "Alam mo, ikaw lang dito ang hindi hawak ang phone mo. Respect sa'yo." Napangiti ang babae. Baka sabihin pa niyang naiwan lang niya ang phone niya sa coat niya. At baka mapunta ang usapan sa kung gaano niya namimiss ang totoong face-to-face conversations. Hindi niya kailangang magsimula sa, "Ang ganda mo, ang sexy mo, ang amazing mo." Sa halip may napansin siya at sinabi niya yon. Kaya kung gusto mong maging tulad ng pangalawang lalaki, bawasan ng puro compliments at matutong magbigay ng observations. Ang tunay na magandang senyales ay kapag napapansin mong lumalapit ang tao sa iyo habang nag-uusap kayo, imbes na umaatras. At bahagi rin nito ang pagiging maayos sa hygiene at grooming. Color number 3, ang red. Ngayon, pumunta tayo sa red girl. Ang red ay tungkol sa power. Kung red ang isang babae, ayon sa konseptong ito, hindi siya naghahanap ng lalaking sobrang dali niyang makuha. Mas gusto niya ang challenge. At kung kakausapin mo siya katulad ng pakikipag-usap mo sa lahat ng ibang babae, posible kang mawalan ng chance sa kanya. Ano ang hindi mo dapat gawin? Ang isa sa pinakamasamang paraan ay ang tinatawag na conversation treadmill. Iniisip ng ibang lalaki, "Okay lang kahit anong conversation, basta nag-uusap kami." Pero hindi yun palaging magandang strategy para sa red. Kapag paulit-ulit kang nagtatanong na parang ini-interview mo siya, "Anong trabaho mo? Saan ka nakatira? Anong ginagawa mo? Anong hobby mo?" Pero wala kang ipinapakitang direction o romantic interest, pwedeng maging boring ang interaction. At habang mas matagal mong iniiwasan ang risk na ipakita kung interesado ka talaga sa kanya, mas pwedeng bumaba ang attraction niya.
Dahil ang red, ayon sa konseptong ito, ay tumitingin sa confidence at decisiveness. Kung palagi kang nagdadalawang isip at natatakot gumawa ng move, pwedeng mawala ang interes niya. So ano ang dapat mong gawin? May malaking porsyento ng mga lalaking edad 18 hanggang 25 ang hindi pa nakakalapit sa isang babae ng personal. Pero kung gusto mong lumapit sa isang babae nang hindi nagmumukhang creepy, may 5 hakbang para dito. Step 1. Magsimula sa simpleng, excuse me, simple lang. Ipinapakita nito na aware ka sa personal space at social situation. At ayon sa konseptong ito, importante yon sa red dahil gusto niyang makita na marunong kang makitungo sa ibang tao. At syempre kung fresh ang hininga mo, mas confident kang lalapit. Step 2. Magtanong muna ng para bang nagbibigay ka sa kanya ng option. Halimbawa, may ginagawa ka ba ngayon? O kaya naman, busy ka ba? Binibigyan mo siya ng pagkakataong sabihin na ayaw niyang makipag-usap. At kung interesado talaga siya, malamang hindi niya gagamitin ang pagkakataong yon para umalis. Importante rin ito dahil ayaw ng red na feeling niya ay kino-corner siya. Gusto niyang may sense pa rin siyang may control sa sitwasyon. Step 3. Ipakita mo agad na may romantic interest ka, pero hindi kailangan ng sobrang compliment. Halimbawa, napansin kita kanina, parang interesting ka kaya naisip kong bumate. Simple at diretso. Hindi mo kailangang sabing, ang ganda mo, ang sexy mo, ikaw na ang pinakamagandang babae dito. Diretsuhin mo lang dapat sabihin kung bakit ka lumapit. Step 4. Magtanong ng simple at natural na tanong. Halimbawa sabihin mong, taga dito ka ba? O kaya naman, anong trabaho mo? Dito mo na pwedeng palawakin ang conversation. Step 5. Kung naging okay ang usapan, hingin mo ang number niya. Huwag nang paikot-ikot, pwede mong sabihin, bigay mo number mo, i-text kita mamaya. Simple at confident. Color number 4, ang green. At ngayon, punta tayo sa huling color, ang green girl. Ang green ay tungkol sa stability at peace. Ayon sa konseptong ito, kailangan mong tigilan ang basta-bastang paglapit sa isang babae nang biglaan kung green siya. Dahil kapag masyadong intense ang approach mo, pwede mo siyang matakot o ma-overwhelm. Siya ang pinaka-reserved sa 4 na personality types. Ano ang hindi mo dapat gawin? Pagdating sa green girls, mahalaga ang eye contact, pero hindi lang tungkol sa kung kailan mo siya tinitingnan. Mas mahalaga kung kailan ka tumitingin sa ibang direksyon. Halimbawa, nag-uusap kayo, okay naman ang conversation, pero biglang tumahimik. Dahil kinakabahan ka, mabilis kang umiwas ng tingin. Tumingin ka sa sahig, tumingin ka sa hawak mong baso, o kahit saan. Dahil awkward para sa'yo ang eye contact kapag hindi ikaw ang nagsasalita. At ayon sa konseptong ito, ganon din ang nararamdaman ng green girl. Pero imbes na siya lang ang umiwas ng tingin, pwede siyang tuluyang mag-shutdown. Maaari siyang magmukhang hindi interesado. Baka umiwas na siya ng tingin, at baka maikli na lang ang mga sagot niya. Pero hindi ibig sabihin nito na ayaw ka niya. Baka hindi lang siya komportable o hindi siya nakakaramdam ng safety sa situation. Kaya para sa green girls, may mas relaxed na paraan para makapag-connect at ito ay sa pamamagitan ng DMs o chat. Kung tama ang approach mo, mas magiging komportable siya at mas mataas ang chance na mag-reply siya. Step 1. I-like mo ang story niya pero dapat recent na story. Huwag kang mag-like ng sobrang lumang post na parang hinukay mo pa ang buong account niya. Step 2. Mag-send ka ng message tungkol sa isang recent post niya. Huwag mong simulan sa compliment tungkol sa itsura niya. Sa halip mag-comment ka tungkol sa bagay na nasa post. Halimbawa, nag-post siya ng magandang view. Pwede mong sabihin, grabe, ang ganda naman ng view dyan. San yan? O kaya kung nag-post siya ng coffee shop, sabihin mo, mukhang maganda yung coffee shop. Anong pangalan at saan yan? Simple lang, hindi flirty, hindi aggressive, at hindi tungkol agad sa physical appearance niya. Dahil kung obserbasyon lang ang approach mo, mas magiging komportable ang isang green girl. Step 3. Kapag nag-reply siya, huwag mong biglain, panatilihing relaxed at simple ang follow-up. Halimbawa, sabihin mo, sige, isasama ko yan sa mga pupuntahan ko this weekend. Salamat. Dahil ang green ay tungkol sa peace at stability, kailangan niya ng mas mabagal na connection bago mabuo ang attraction. Kapag naramdaman niyang respectful ka, hindi ka mapilit at consistent ka, mas malaki ang chance na maging komportable siya sa'yo. At habang tumatagal, mas malaki rin ang chance na ikaw ang maalala niya.